Kamusta mga kaibigan? Halina at ating pakinggan ang isang kwento na magbibigay sa atin ng inspirasyon, saya at kilig. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-click ang subscribe button pati na rin ang bell icon para lagi kang updated sa parating pa na upload. Hindi siya nagsalita at pinakatitigan ako. Kung tatanggi siya ay handa akong lumuhod sa harapan niya, mailigtas lang ang anak ko. Nagpalitan kami ng tingin nang walang namumutawing salita mula sa amin. Pero hindi ko kaya ang magtagal ng ganito. Dahil kung susumbatan pa niya ako bago tulungan, ay gagawa na agad ako ng paraan. Ibinok ako ang labi ko pero tinalikuran niya ako at may kinuha sa drawer niya. Hindi siya nagsasalita. Pero nagmamadali ang kanyang bawat kilos. Humakbang ako isang beses para sundan at kausapin pa siya nang lapitan niya ako. Walang sabi-sabi, hinawakan niya ang kamay ko at hinatak palabas. Mabibilis ang lakad niya at halos tumatakba na ako sa haltak niya sa akin. Pia, cancel all my appointments and meetings. Walang tatawag sa akin. I'll call you back. Maotoridad niyang utos sa sekretarya. Copy sir, kaya lang, naghihintay pa po sa inyo ang mga shareholders sa conference room. Advise them to leave, I won't be coming back, he stated. Hinatak niya ko uli papunta sa elevator. Mahigpit pa rin ang hawak niya sa akin pero hindi ako tinitingnan. I felt so much electricity over my skin. Hindi na nga ako makalakad at makahinga ng maayos. Una siyang pumasok sa lift. Nang magsara ay pinilit kong hatakin ang kamay ko pero hindi niya ako pinapakawalan at mas lalo pang hinigpitan. Halos mamuti ang balat ng kamay ko. I'm mad, Arabel Ramos. I'm mad at you. Don't you ever dare to stay away from me. Malaki ang kasalanan mo sa akin. Starting today, kailangan mong bumawi, he stated. Napalunok ako sa klase ng titig niya at tono ng boses niya. Kung hindi ko siya kilala ay baka kumaripas na ako ng takbo papalayo sa kanya. Hatak-hatak niya ako hanggang pinasakay niya ako sa sasakyan niya. Visible ang galit sa mukha niya. Mas nakakatakot pa nga dahil sa bigote at balbas niya. Iniisip ko rin na baka ilang araw mula ngayon ay magharap din kami ni Mona. Siya ang asawa at dapat malaman din niya kung bakit ako lumapit sa asawa niya. For the sake of our son. Pagkasakay ay nilingon niya ako habang nagkakabit na seatbelt. Saang hospital? Masungit niyang tanong. Sa Pangasinan. Mahina akong sagot. Lalong kumunot ang noo niya. Hinawakan niya ang manibela at tinitigan ako. Bumiyahe ka mag-isa mula doon? Anong sinakyan mo? Galit niyang tanong. Tumango ako. Nagtaksi naman ako. Nag-iwas ako ng tingin. Ang tapang na mukha niyang titigan ako ng ganyan. Akala mo hindi ako pinsa ng asawa niya. Binuhay niya ang makina at pinandar na ang sasakyan. Anong pangalan niya? Napalingon ako sa kanya na magsalita siya. Kasalukuyan siyang nagmamaneho at nasa harap ang mata. Dwayne, sagot ko. Nag-igting ang panga niya at naningkit ang mata sa galit. Tumingin agad ako sa bintana, pero batid ko ang kalabog ng puso ko. Kailan ang birthday niya? Hindi ko na siya nilingon. October 18. Kailan mo nalaman na buntis ka? Bumuntong hininga ako. Do I really have to tell him that? 4 days after. I left hanging. May bumaon na patalim sa aking dibdib. Suddenly, I wanted to jump off para mawala sa tabi niya. His question was too painful. Masakit dahil parang inuungkat niya ang nakaraan. Ang nakaraan na pilit kong kinakalimutan. After you left me without a word, mariin niya sabi. Marahas ako napalingon sa kanya. Ako pa ba ang sinisisi niya ngayon? And what do you expect me to do then? Stay with you while you were enjoying my cousin? And for your revenge? Nang gigigil kong sambit. Isang beses niya akong tiningnan. What? Ikaw ang nang iwan sa akin at sumama sa gagong brickster na yon.
Sigaw niya. Nag-init ang mukha ko sa galit. Sa pananalita niya, sa sumbat niya. Parang siya pa ang nadihado sa aming dalawa. Nag-iwas na lang ako ng tingin. Ayokong pagtalunan niyan ngayon dahil kasama ko siya para kay Dwayne. Mabigat akong bumuntong hininga. Ayokong pagtalunan pa yan. Mahinahon kong sabi. Ilang sandali siyang hindi nagsalita hanggang sa bumulong siya. For the second time, you choose him over me. Narating namin ng hospital na walang nagsasalita sa aming dalawa. Ginarahin niya ang sasakyan at pinatay ang makina. Nauna na akong bumaba. Hindi ko siya hinintay at nauna. Pero nagitla ako nang hawakan na naman niya ang kamay ko. Napatingin ako dito. I almost stopped from walking. He looked at me with a stern face. Parang nabasa na naman niya ang laman ng utak ko. Not now, Ara. Nagmamadali tayo. Let's go. Masungit niya sabi. Tumayo si Sam nang makita ako, pero napawang ang labi niya nang tumingin sa kasama ko. Sam, kamusta si Dwayne? Binitawan ni Joseph ang kamay ko at tiningnan ang pintong may nakasulat na ICU. Hindi ako nasagot ni Sam dahil sinundan din niya ng tingin si Joseph. Lumapit siya sa pinto at sumilip. Nilingon niya ako. Tila huminto sa pagtibok ang puso ko nang makita ko ang pamumuo ng tubig sa kanyang mga mata. Halo-halo ang nakikita ko sa mukha niya. Galit, lungkot, sakit at pangungulila. I want to see him, he said. Ilang segundo ko siyang tiningnan bago binuksan ng pinto. Sumunod siya sa akin. Tunog na mga aparato at iyak na mga bata ang bumungad sa amin. Ang bilis ng tibok ng puso ko, tila hindi napapagod. Huminto ako sa gilid ng kama ni Dwayne. He's still asleep. Hinawakan ko ang kamay niya at hinalikan sa pisngi. Baby, nandito na si Mommy. Namiss kita. Hinaplos ko ulit siya bago tumingin kay Joseph. Binigyan ko siya ng espasyo para makalapit sa anak niya. Tinitigan niyang maigi si Dwayne. Unti-unti siyang humakbang papalapit. Tinitingnan ko ang bawat kilos niya. Maingat at tila may takot. Nilingon niya ako. May I? Batid ko ang gusto niya kaya tumango ako. Hinawakan niya ang maliit na kamay ni Dwayne. Marahan niya itong hinaplos. Yumuko pa siya at hinawakan ng dahan-dahan ang mukha nito. Parang may mainit na kamay ang humaplos sa aking puso. Nasasaktan ako dahil sa ganitong paraan pa sila nagkita ng anak namin. Baka mamaya ay tawagan ko na rin si Dane. Ipapalipat ko siya sa hospital sa Maynila. I will take care of him. Aniya. Teka Joseph, you can just take him. Look Ara, I want my son to be seen by the best medical attention and doctors. Ako nang bahala sa lahat. You just have to follow me. That's final. No argument. This is for our son, he stated. Mabilis na asikaso ni Joseph ang paglilipat kay Dwayne. Sinundo pa kami ng ambulansya ng hospital na paglilipatan. Sumakay ako sa ambulansya kasama ng anak ko. Nasa sasakyan naman niya si Joseph. We landed at the St. Luke's in Taguig. Agad na asikaso ang anak ko. Habang nagbabantay kay Dwayne ay may pumasok na nurse sa kwarto. She smiled at me. Chinek niya ang anak ko. I was watching her na mag-vibrate ang phone ko. Brixter is calling. Hello, Brixter. Ara, saang hospital kayo? Sam told me nilipat daw kayo. Pag-aalalang bungad niya. Nandito kami sa St. Luke's sa Taguig. Okay, I'm on my way. Dala ko na ang ilang gamit ninyo. We're so worried when we learn about Dwayne. Is he okay now? He's still asleep. Mamaya, sasalinan na siya ng dugo. After that, oobserbahan pa siya. Don't worry, Ara. He's going to be fine. Matapang na bata si Dwayne. Maya-maya pa ay sinalina ng dugo si Dwayne. Bumalik na rin sa kwarto si Joseph. Hawak niya ang coat niya at naka-rolled up ang puting polo niya sa kanyang siko. May nakalagay din doong bulak na may plaster.
Pinupunasan ko si Dwayne nang dumating siya. Lumapit siya sa tabi ng kama at tinitigan muli ang anak niya. Hindi siya nagsasalita, alam ko ring nanghihina pa siya. Magpahinga ka muna, Joseph. Sabi ko. Umiling siya nang hindi ako nililingon. Ayoko. Hihintayin kong gumising ang anak ko. Pumunta ako sa banyo para banlawan ang bimpong ginamit ko. Gusto ko sanang magtanong tungkol kay Mona at sa anak nila. Pero hindi ko alam kung saan sisimulan nang walang halong bitterness sa boses ko. Kasi kilala ko ang sarili ko. Alam kong hindi ko mapipigilan ang tono ng boses ko. Naghilamos na rin ako sa banyo. Buti na lang pinadalhan ako ng damit ni Sam kay Brixter. Bumuntong hininga ako. Brixter is coming and Joseph is here. I just hope they are mature enough para hindi mag-init ang mga ulo nila. But then, natatakot pa rin ako. Knowing Joseph, inaaway niya ako, si Brixter pa kaya. Are you done? Napaigtad ako nang bigla siya magsalita sa likuran ko. I look at him on the mirror. Nakasandal siya sa pinto with his arms crossed on his chest. Sandali lang. Kaya minadali ko ang kilos ko. Pero pumasok pa siya at tuminto sa likod ko. Napaigtad naman ako nang hawakan niya ako sa aking bewang at bulungan. Don't worry too much. I'll make sure Dwayne's going to be fine. I promise, Ara. Nagtayuan ng balahibo ko sa batok sa bulong niya. Halos dumikit ang labi niya sa puno ng aking tenga. Hindi na ako sumagot at lumabas agad ng banyo. I felt my phone vibrated in my pocket. Panandalian ko siyang nabaglit sa isip ko. Hello, Sam. Mami? Otomatiko napangiti ako nang marinig ko ang maliit na boses ni Dane. Baby ko, anong ginagawa mo? Miss na kita. How I wish kasama ko rin si Dane ngayon. Siguro pag okay ng brother niya ay dadalhin ko siya dito. God knows I really miss her too. I miss pinching her cute, rosy cheeks and her sweet scent. Who's that? Napalingon ako sa likuran ko, only to find out Johan's fierce eyes. Nagtagis ang bagang niya. Nakakuyom din ang mga kamao niya. Suddenly, I am puzzled. What's wrong with him again? Bakit galit siya? Imbis na matakot ay nakaramdam ako ng inis. Ano naman ba ang problema ng lalaking to? Baka magising pa si Dwayne sa sigaw niya. Humarap ako sa kanya at namewang sa kanya. Ano bang kinagagalit mo? Unti-unting nang hina ang boses ko. Nang malalaking hakbang na lumapit siya sa akin. Tila kikitil ang madilim niyang tingin. Para siyang umuusok sa galit. Nawala ang kamay ko sa bewang at hindi na nakatras pa. Nang tawirin niya ang pagitan namin at niyamukos niya ako ng halik. Halos mabaliw ako sa nilikhang tunog na malalim niyang halik. Until we gasped for an air. Huminto siya at binagsak ang noo niya sa noo ko. Naghahabol siya ng hangin. He stared at me. Nakaawang pa ang labi niyang nangingintab sa basa. Sinong sinasabihan mo ng I love you at I miss you kanina sa phone mo? Maangas niyang tanong. Yun ba ang dahilan ng galit niya? Halos maubos niya ang labi ko. That's our daughter Dane, Dwayne's twin sister. Dahan-dahan niya akong binitawan at saka tiningnan na parang hindi makapaniwala. Mami? Isang maliit na tinig ang nagpatigil sa amin. Sabay kaming napalingon sa pinanggalingan ng boses. My baby is awake. Dali-dali ko siyang nilapitan at hinawakan. Yes, baby ko, anong gusto ng anak ko? Malambing kong tanong. I'm thirsty, Mami. Kumuha ako ng baso at nagsalin ng tubig. Saka ko pininom sa anak ko. Thank God, mababa na ang lagnat niya. Ano pa ang gusto mo, baby? Malambing kong tanong sa kanya. Gutom na ako, Mami. Hinawakan pa niya ang tiyan niya at ngumuso. Okay, sige. Bibili lang si Mami, ha? Ako na lang ang bibili, Ara. Just stay here with him. Napahinto ako sa pagkuha ng wallet ko at nilingon siya. Joseph,
Ibili mo na lang siya ng lugaw o kahit anong soup muna. Pakiusap ko. Hindi nagtagal ay nakabalik na din si Joseph. Hindi lang soup ang binili niya kay Dwayne, bumili pa siya ng maraming prutas at pagkain para sa amin. Gusto ko siyang bulyawan sa dami ng binili niya. Agad kong inayos si Dwayne sa pagupo at sinubuan siya. Mami, sino po siya? Nangahaba pa ang uso niya sa pagtatanong. Pinunasan ko ang gilid ng labi niya bago nagsalita. Hinaplos ko ang matambok niyang pisngi. Baby, siya ang daddy mo. I never thought I was able to use that name to my son. Humaba pa lalo ang uso niya at nilingon si Joseph. Daddy? Nakagat ko ang labi ko. I felt a warm hand touch my heart. Finally, may natawag ng daddy ang anak ko. Tumayo si Joseph at lumapit sa amin. Hindi niya pinuputol ang tingin niya kay Dwayne. Hindi maipagkailang mag-ama nga silang dalawa. Dahil halos naman ng mga anak ko ang figura ni Joseph. Pagkatapos makadede ni Dwayne ay nakatulog siyang muli. At saka ako nakaramdam ng pagod at antok. You need to get rest too, Ara. Ani Joseph. Iiling sana ako pero nahikab na naman ako. May binili nga pala akong damit na pamalit mo sa kotse. Kung gusto mo, pwede kang maligo sa penthouse ko. Malapit lang dito. Gusto ko sanang tumanggi dahil nanlalagit na rin ako. Nasa baba ang driver ko. Ipapahatid na kita. Paano ka? I'll be fine. Ako muna magbabantay kay Dwayne. Alright, bibilisan ko para makauwi ka rin. I need your number. What for? Just in case he wakes up and look for you, so I need to contact you. Tulad ng sinabi niya, ilang minuto lang ay nakarating din kami sa penthouse niya. Hinintay na lang ako sa baba ng driver niya. Bit-bit ang mga damit ay narating ko ang penthouse niya. Malaki ito at pagkapasok pa lang ay nakita ko agad ang syudad dahil sa glass wall niya. Hinanap ko ang kwarto na pwedeng pagbihisan. Hindi ko na inisip kung kanya o hindi, basta makaligo lang at makabalik agad sa ospital. Pagkatapos ko mag-ayos ay naghanda na ako paalis. Inayos at iniwan ko na lang muna ang mga damit na binili niya sa kwartong iyon. Habang nagdiligpit ay napahinto ako. Siguro sa mansyon nakatira si Mona. Wala kasing bakas na gamit ng pampamilya dito. It's more like a bachelor's pad for me. Agad akong bumaba para makabalik na agad sa ospital. Ilang minuto lang din ang biyahe namin at nakarating agad kami. I checked my phone habang nasa hallway pa ako papunta sa kwarto ni Dwayne. May ilang text messages si Sam at tinatanong kung saang ospital kami. Gusto ko sana pagpunta niya ay isama niya si Dane dahil alam ko na namimiss na ng kambal ko ang isa't isa. Namimiss ko rin ang little girl ko. Tinext ko muna si Sam bago buksan ang pinto ng kwarto. Inangat ko ang mukha ko para tingnan sina Dwayne at Joseph. But I found Joseph crossing his arms on his chest at may tinitingnan na masama. Nangunot ang noo ko. Pumasok pa ako sa loob at sinara ang pinto. At doon ko lang nakita sina Brickster at Arman. Si Brickster na nakaupo malapit kay Dwayne at Arman na nakaupo sa sofa. Samantalang nakatayo naman si Joseph at hindi maipinta ang mukha. Sabay-sabay nila ako nilingon. Ngunit agad ako nilapitan ni Joseph. And before I could even utter a word, he grabbed my waist and kissed me. He kissed me in front of Brickster and Arman. He kissed like he misses me, like we are the only one matters in this world. He kissed me like he still owned me. I was taken back at walang nagawa sa ginawang paghalik sa akin sa harap ng dalawa. Hinaplos pa niya ang pisngi ko at magiliw na tiningnan. Hindi pa niya ako binibitawan at sobrang lapit pa rin na mukha niya sa akin. What took you so long, Mrs. ko? Malambing niyang sabi. Mukhang hindi pa rin nagbabago ang nararamdaman nila sa isa't isa. Ngunit paano na lang si Arman na umaasa na iibigin siya ni Ara.
sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat!